Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang chapter 21 ng Dragon Ball Kakome. Suggest ko sa inyo guys na tapusin nyo ang ating video para nga mas maintindihan nyo ang ating manga series review. Pero bago tayo magsimula ay mag-like and subscribe na kayo sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa ating mga video about Dragon Ball content. Paalala lang guys, after ng chapter 21 ng Dragon Ball Kakome ay ongoing na nga ito, ibig sabihin ay mag-aantay na tayo ng mga bagong release ng chapter nito. Pero good news naman guys, sa darating na October 25 ay may bagong chapter nga silang ilalabas. At yun nga lang guys, bago tayo magsimula ay mag-intro na muna tayo. Goku! Natapos nga ang last chapter sa scene kung saan ay ating nakita ang malaking naging improvements nila Trunks at Goten nang ma-achieve na nga nila ang Super Saiyan God form. Ngunit kahit na ganun ay kulang pa nga din ang lakas na meron sila para makasurvive sa mangyayaring digmaan. Kaya ngayon sila ay tutuloy pa nga rin sa last stage ng training nila kay Whis. Ito ngayon pagpasok sa loob ng mahiwagang pintuan na sinasabi na katulad nga ng Hyperbolic Time Chamber para mag-training dito ng halos 6 years. Ngunit nagpahabol pa nga si Whis ng isa pang gagawin nila Trunks para nga makapasok sa loob, ito ngayon matamaan nila si Whis ng kahit anong atake. Dito na nga papasok ang chapter 21 ng Dragon Ball Kakome na pinamagatan sa The Lost Pride. At sa unang panel nga ay ating makikita sila Caulifla, Cabba, Fennel at si Bulma na kasalukuyan lumilipad palayo sa lokasyon kung nasaan itong si Salaga. Pero habang sila ay nalipad ay napagpasyahan nga dito ni Bulma na bumaba muna sila at may ipapakita nga daw siya dito kanda Fennel. Kaya nga agad na sinabihan dito ni Fennel sila Cabba na sila nga daw ay tumigil na muna sa oras na ito pero maging alisto pa nga rin daw ang mga ito na agad namang sinanayunan dito nila Cabba. Sa moment na ito ay nagsalita nga dito si Bulma at sinabi nito na hindi nga daw niya inaasahan ang ganitong sitwasyon, pero sa kabutihan palad nga ay may dala nga daw siya na isang bagay para mas lalo nga daw silang makapag-ingat. Salita naman dito si Fennel at sinabi nito na pag-iingat. At dito nga ay pinakita na nga ni Bulma ang device at sinabi nito na alam nga daw niya na familiar nga daw ang mga ito sa company na Hoi Poi capsules na ni-develop ng papa niya. Salita naman dito si Cabba at sinabi nito na syempre naman, nagagamit niya daw ito para paliitin ang mga bagay para madali itong madala sa iba't ibang lugar. Sagot naman dito ni Bulma na tama, pero mga gamit niya lang daw ang kayang mailagay dito, at sa mga oras na ito ay ayako namang maging pabigat sa inyo. Si Caulifla nga dito ay nagtataka na at sinabi nito na ano daw ba ang ibig sabihin nitong si Bulma. At dito nga ay nagpalabas na si Bulma ng isang bagay at sobrang laking parang storage room na ito. Salita nga dito si Bulma at sinabi nito na salamat nga daw sa research na meron ang planeta na ito kaya nagawa nga daw niyang makapaggawa ng mas magandang device na gawa sa atom. Si Cabba nga ay sobrang namangha nga dito. Dito nga ay may kinuha na nga si Bulma na isang device sa loob ng storage room at ito nga yun mga scouters para nga daw madali silang makapag-communicate. Sa moment na ito ay sinuot na nga nila Cabba ang scouters. Salita nga dito si Bulma at sinabi nito na good luck na daw sa mga ito at salamat nga din daw sa pagligtas sa kanya ng mga ito. At sa moment na ito ay naglabas nga din si Bulma ng isang sobrang gandang sofa at sinabi nito na dito na nga lang daw siya at mag-ingat nga daw ang mga ito. Pinigyan nga din ni Bulma si Cabba ng isa pang capsule. At salita nga dito si Cabba at sinabi nito na gagawin nga daw niya ang lahat at salamat nga daw. Si Caulifla naman ay nagsalita dito at sinabi nito na sobrang swerte nga daw ni Vegeta sa naging asawa nito kasi nakakuha nga daw ito ng isang classic na babae. Sa moment na ito ay nagsalita nga itong si Cabba at sinabi nito na ngayon nga daw sino daw ang magbabantay dito kay Miss Bulma. Si Caulifla nga ay sumigaw dito at sinabi nito na seryoso ka ba Cabba sa mga sinasabi mo. Dito nga ay inasar nga lang dito ni Caulifla si Cabba about nga sa pag-idol nito kay Vegeta. Sinasabi nga lang dito ni Caulifla na gawin nga lang daw nito ang mga bagay na pinapagawa sa kanya ni Vegeta para nga daw after ng kaganapan na ito ay batiin siya ng kanyang idol. Sagot nga dito si Cabba at sinabi nito na alam nga daw ni Caulifla kung paano siya kakausapin. Pero sa point na ito ay nagsalita nga itong si Fennel at sinabi nito na ang ibig sabihin lang ni Caulifla na siya ay confidence talaga sa'yo at naiisip niya na ikaw ang the best na tao sa pakikipaglaban habang prenoprotektahan mo ang iyong sarili. Di lang masabi ni Caulifla sa'yo ito pero gusto kanya. Dahil nga sa sinabi ni Fennel ay parang nahiya nga dito si Caulifla at sinabi nito na wala nga daw pakialaman.
Patawa namang sinabi dito ni Kaba na pwede mo namang sabihin sa akin yan ng diretsyo. At sa moment na ito ay tinawag nga ni Kaba si Caulifla at nag-Super Saiyan na nga ito, salita nga ito at sinabi nito na once nga daw na matalo nila ang mga demonyo na yun, ay sila nga daw ay mag-training ng sabay kasama itong sila Kale. Nag-Super Saiyan na nga din dito si Caulifla at sinabi nito na oo naman, si Admiral Fennel na lang ata ang hindi pa napayag na sumama sa atin. Tagot nga dito ni Fennel na talunin na muna natin ang demonyo na yon. Sa point na ito ay naghanda na nga ang tatlo, salita nga dito si Caulifla at sinabi nito kay Kaba na huwag kang mamamatay. Sagot naman dito ni Kaba na ikaw din, dadalhin ko si Miss Bulma sa maayos para na din sa ikakaayos natin, inaasahan kita Caulifla. Dito nga ay naghanda na nga ang tatlo para umalis ngunit sumigaw nga si Bulma ng malakas at sinabi nito na hindi nyo ba hihingiin ang opinyon ko. Si Kaba nga dito ay gulat na gulat at sinabi nito na ano daw ba yon Mrs. Bulma. Sagot nga dito ni Mrs. Bulma na ang dahilan nga daw kaya niya ginawa ang new version ng Hoi Poi capsule ay hindi nga daw para iligtas siya ng mga ito sa laban, kung hindi para daw sa pagtakas nila at sa safety na rin daw nila. Dagdag pa dito ni Bulma na huwag kang mag-alala sa akin Kaba, sumama ka na sa kanila at gawin mo ang lahat ng iyong makakaya. Ang akin chi dito sa loob ng storage room ay nakatago kaya mas mabuting sumama ka na lang sa kanila. Dito nga ay nagsalita itong si Caulifla at sinabi nito na Kaba nagbago na ba ang iyong isip. Salita nga din dito si Fennel at sinabi nito na kung si Bulma ay binigyan ka na ng consent ay kailangan mo nang ibuhos sa laban ang lakas mo. At sa moment na ito ay nagsalita nga dito si Kaba at sinabi nito na ibig sabihin ay hindi ko kayang magkamali sa mga oras na ito. Dito nga ay naghanda na sila Kaba, Caulifla at Fennel at mukha na nga silang ayos sa mga oras na ito. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kan the Venerable Air at Vegeta na kasalukuyan ng naglalaban. Sa moment na ito ay nagsalita nga itong si Venerable here at sinabi nito na di ba may mas ilalakas ka pa bukod sa Super Saiyan Blue form mo na yan di ba? After ngang masabi ni Venerable here ang mga kataga na yon ay dito nga ay ating makikita itong si Vegeta na sobrang inis na nga dito. Salita nga ulit dito si Venerable here at sinabi nito na kung ako ay mali ay maaring maging kaawa-awa ka naman. Magiging malinaw na si Bulma ay hindi na umaasa na mabubuhay dahil wala kang kakayahan na iligtas ito. Sagot nga dito ni Vegeta at sinabi nito na hindi nga niya kailangan pagtuunan ng pansin ang mga sinasabi nito, alam nga daw niya na ang mga bata na kanyang inutusan ay hindi magkakamali. At dagdag pang sabi dito ni Vegeta na ang dami nga daw nitong sinasabi pwede na daw bang mga kamao na nila ang tumapos ng kanilang usapan. Sa moment na ito ay payabang ng sinabi ni Venerable here na kung noong pa lang daw ay nalaman niya na nandito lang daw pala ang kalaban na dati pa niyang hinahanap ay sana noong pa lang ay pumunta na daw siya dito at nakakasigurado nga daw siya na ito na nga daw ang huling laban na kanyang inaasam-asam. Pero sa moment na ito ay nagtaka nga dito si Vegeta kasi nga hindi na daw niya masense ang chi ni Bulma at kahit ano nga daw ang gawin niya ay talagang nawala na daw ito. Dahil nga dito ay sobrang nagalit na nga si Vegeta at nagpalabas na nga ito ng sobrang lakas na chi at makikita nga natin ngayon ang nag-uumapo na lakas na meron itong si Vegeta. Si Venerable here nga dito ay nagsalita at sinabi nito na parang napansin na nga daw ni Vegeta ang naramdaman niya kanina. Si Vegeta naman dito ay talagang galit na at wala na nga itong balak pang makipagbiruan dito kay Venerable Air. Salita nga ulit dito si Venerable here at sinabi nito na nandito na tayo sa wakas. Si Vegeta nga dito ay naghanda na ng sobrang lakas na pag-atake at ginamit na nga nito ang buong lakas niya, habang si Venerable here nga dito ay nakahanda na din para nga labanan na ang buong lakas na meron itong si Vegeta. Dito na nga natapos ang chapter na ito, mag-like and subscribe lang kayo guys para sundan na agad natin ang ating video. Mas gumaganda na nga ang mga nangyayari, kaya mag-like at comment na din kayo para ma-shoutout ko kayo sa ating next video.